isang kasunduan na magulang at lolo niya, ay kailangan ng binata na sundin ang kasunduang yun. Kailangan niyang mag-hide ng isang babae para maging fake wife niya na maipapakilala niya sa mga magulang. Ngunit paano kung imbis na maging fake wife ang papel ng babae na ito sa buhay niya, ay maging real wife niya talaga? Paano nga ba nangyari yun? Makakaalis pa ba sa kasunduan ng dalaga kung totoong nakatali na siya sa kanyang asawa? Magandang araw mga kaibigan. Isang series story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Napabalikwas ng bangon si Liam dahil sa sunod-sunod na tunog ng doorbell ng pinto. Ouch! Kainis! Kukunti pa lang tulog ko, ginising na ako. Teka lang! Sigaw ng binata habang nagsusot ng t-shirt. Wala kasi siyang suot na damit kung matulog. Kung bakit, wala lang. Nasanay na siya sa ganun. By the way, I'm Liam Navarro, 29 years old. I'm a successful businessman but I'm not that workaholic, just a little bit. Aminin ko isa rin akong playboy. Naging playboy lang naman ako nung maging businessman ako. How? Let's just say that they're always turning me on. At sa isang iglap na lang, approved na ang business contract. At nasa kama na kami doing our babe time. Great, isn't? Ang totoo, madami na ako nakasama na babae noon. May sineryoso naman akong babae, pero sa huli niloko lang naman ako. But I already move on. Tapos na lahat. I'm just enjoying my freedom. Pero isang araw, isang balita ang nakabahala sa akin. Dahil mukhang malapit nang matapos ang kalayaan ko. Dahil isang anunsyo ang sinabi ng aking papa na magpapabago sa takbo ng buhay ko. Sir, pinapatawag po kayo ng papa niyo. Sumabay na daw po kayo sa kanila mag-agahan at may pag-uusapan daw po kayo importante. Sabi ng isa sa mga kasambay sa mansyon. Ano naman kayang pag-uusapan namin? May papagawa naman siguro sila sa akin. Kung anong ipinapagawa nila sa akin, tungkol lang yun sa business namin. Tulad ng meeting with a foreign investor sa ibang bansa. Oo na, bababa na ako. Sigaw ko habang nag-ayos ng sarili. Mom, Dad, ano po yung pag-uusapan natin? I said directly, pero yung maayos na tono. Kasi sa totoo lang, antok na antok ako dahil kulang na naman ang tulog ko. Napatawa naman ang marahan ng kanyang ama bago tumingin sa kanyang mommy. Hay, anak ko talaga. O siya, hindi na namin patatagalin pa. Anak, naalala mo ba yung nag-21 ka? Nung sinabi namin sa'yo ng dad mo na kailangan mo ng mag-asawa bago ka mag-30? Wika ng kanyang ina at dahil hindi alam ni Liam kung anong isasagot sa ina, napakunot noon na lamang siya. So, San, dediretsahin na kita. Kung wala ka pang ipapakilalang fiancé mo, ipapakasal namin sa anak ni Mr. Suarez, na si Emily Suarez. Wika ng kanyang ama with a serious face, na ikinabahala naman ni Liam. Dahil unang beses nila na pag-usapan ng ganitong bagay na seryoso. Kasi nung 21 siya, akala niya hindi sila seryoso sa mga sinasabi sa kanya. Pero totoo pala yung mga yun na kailangan niya magkaroon ng asawa before siya mag-30. Kasi sa totoo lang, hindi sila naging mahigpit sa kanya. At isa rin sa mga ikinabahala ng binata ay less than 2 months na lang at birthday na niya at mag-30 na siya. But Dad, ayoko sa Emily na yun. Wika niya dahil sa totoo lang, ayaw niya talaga sa babaeng yun. Kasi si Emily ay isa sa mga naging babae niya. Pero simula nung malaman niya na anak pala siya ng isa sa kanilang mga investors, hindi na muli siya sumama rito na lumabas. And thank God that we didn't have our babe time. At isa pa sa lahat, na ang mga naging fling ko ay hindi ko mga gusto. Son, hindi ka pwede na hindi makapag-asawa pag nag-30 ka na. Tsaka kung ayaw mo makasal kay Emily, ipakilala mo sa amin dapat ng mom mo ang fiancé mo. Ngumiti ang binata sa ama. Tulad nga nagsabi ko, hanggang flings lang ako. No serious relationships. It's already part of my past. But Dad, hindi na niya naituloy ang sasabihin niya dahil pinutol na yon ng kanyang ama. No buts, Liam. Dahil kung anong desisyon ko, yun ang matutuloy. Seryosong wika ng kanyang ama bago tumayo. Follow your dad, anak. This is for your own good. Then kung ayaw mo makasal kay Emily, ibig ba nung sabihin may tinitibok na yung puso mo? Ay, paano ba to? Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanila na wala naman akong fiancé.
Kasi lalo lang nilang ipagpipilitan sa akin si Emily na ipakasal sa akin. Nag-smile na lang si Liam sa kanyang ina bago umakyat na lang ng kanyang kwarto. Napabuntong hininga siya nang makapasok. Paano ba to? Anong gagawin ko? Sabi niya sa sarili. Good morning, sunshine! Masayang wika ni Amanda habang nag-uunat pa. 8 a.m. pa lang. Kailangan ko pang humanap ng trabaho dahil nagsara na yung pinagtatrabahuan kong isang kumpanya. Sayang nga yun eh. 2 linggo pa lang ako dun eh. Pero hindi pa rin ako mawawala ng tiyaga na makahanap ng trabaho. Siya nga pala si Amanda Velasco, secretary ang posisyon na inaplayan niya. Uli lang lubos ng dalaga. Her parents died when she was a baby. Kinupkup siya ng kanyang tito, na si Tito Marco na kapatid ng papa niya. Tinuring na siya nitong tunay na anak. Ngunit nung mag-21 na, ay kinuha na ito ng taas sa dalaga. Walang naging asawa ang kanyang tito dahil nga nasa kanyang atensyon nito. Dahil sa pagkawala ng kanyang tito, napilitan na agad siyang magtrabaho na agad. Habang nag-aaral, para na rin sa pang-araw-araw na gastusin niya. Thanks to her best friend, Elizabeth. Lagi siyang nandyan sa tabi niya tuwing may problema man siya o wala, malungkot man o masaya. Si Elizabeth ay best friend ng dalaga na since first year high school, kaya kahit anong mangyari lagi silang nandyan para sa isa't isa. Actually, hindi naman mahirap sila Elizabeth at hindi rin sila mayaman. May kaya lang sila. Pero kahit ganoon, naging mag-best friend pa rin sila. Siya lagi ang tumutulong sa kanya pag may problema siya. Laging nandyan sa tabi ko lalo na nung namatay si Tito Marco. Nakaligo na nga ako para makapaghanap ng trabaho dahil 2 linggo na lang at hindi pa ako makabayad dito sa renta sa bahay. Papaalisin na ako. Kaya di ba hassle? Wala akong matirahan kaya okay lang na magtrabaho. Sa side ni Liam. Nakatulog pala ako kaninang umaga sa kakaisip sa problema ko. Sa pag-aasawa-asawa na yan. Kinuha ko ang phone ko na nagre-ring sa side table. Si Chris lang pala. Mag-aaya na naman akong magpunta sa resto bar mamaya. Ganun talaga kami after office hours. Babae, alak. Yun lang talaga ang hanap namin. Si Chris Cruz nga pala yung best friend ko. Hey, pare! Bati niya pagkasagot ko ng call. Hey pre, what's up? I replied. Naman tol, tagal na nating magkaibigan, di mo pa din gets? Yung pagtawag ko sa'yo? Chris said, I know why you called. Pinaglolo ko lang kita. Wika ko sabay tawa. Don't forget pare, 8 p.m. later, okay? He said, then hung up. Makapag-ready na nga. Papasok pa rin ako sa opisina kahit half day lang. Tsaka papatulong pala ako kay Chris mamaya dito sa problema ko. Kinagabihan, nakita na sila sa resto bar. Hey man, Chris said. Then, nag-fist bump kami. Pare, I said then. Umupo sa katabi niyang stool dito sa may bar counter. Hindi muna ako mambababae. Pansamantala lang hanggang di pa nasosolve ditong problema ko. At papatulong pala ako kay Chris. Chris, wika ko sabay lagok ng beer. Ano pare, may problema ata best friend ko ah. He said with a smirk. Tama ka, may problema nga ako. Na di ko alam kung paano ko masusolusyonan. Wika ko sabay lagok ng alak. Hey pare, spill it out. Chris pare, help me. Para hindi ako makasal kay Emily Suarez na yun. Wika ko sabay inom ulit ng alak. What? Si Emily Suarez? Yung isa sa mga ka-flings mo tapos ngayon fiancé mo na? Hindi makapaniwala na saad ni Chris. Pare, hindi ko siya fiancé. Pinaplano pa lang dahil wala pang engagement party na nagaganap. Pero pare, isa lang ang naisip ko. He said. Then ano yun? Mag-hire ka ng isang babae na magpapapayag mong magpakasal sa'yo. Tapos after 3 years, saka kayo maghiwalay. Bakit naman after 3 years pa, saka kami pwede maghiwalay? Dahil baka makahalata ang parents mo na hindi mo talaga mahal yung babae. Kaya tiis ka lang ng konting panahon, nakasama siya. Pare, parang gusto kong sumigaw ng malakas dahil binigyan mo ng solusyon ng problema ko. Tama ka sa naisip mo. Kesa magpakasal ako kay Emily, hahanap na lang ako ng babaeng papayag sa alok ko sa kanya. Teka nga pre, bakit ba gusto ng parents mo na kapag asawa ka kaagad? Nalilito na tanong pa rin ni Chris. Ganito kasi yun. Bago ako makapunta dito sa resto bar, dumaan si mami sa opisina ko. Son, may sasabihin lang sa'yo si mami mo. Mom said at umupo sa couch. Umupo na rin ako sa kaharap niyang couch. Ano po yun ma?
takang tanong ko. Son, gusto kong ipaliwanag sa iyo yung tungkol sa arranged marriage mo with the daughter of Mr. Suarez. Anak, kung may mahal ka ng iba, okay lang kahit hindi mo pakasalan si Emily. At kayo na lang ng mahal mong babae ang magpakasal. Hindi namin sa'yo ipagpipilitan si Emily. Basta ipakilala mo siya sa amin ng dad mo. At anak, sino ba yung maswerteng babae? Wika pa ng ina. Pero wala nga akong mahal o special sa mo na yan. Gusto sana niyang sabihin sa ina. Ma'am, bakit po ba kayo nagmamadali ni dad na makapag-asawa agad ako? I asked. Dahil anak, matanda na kami ng dad mo. Kaya pag dumating ang panahon na mawala kami sa mundo, may mag-aalaga sa'yo. At dahil ikaw lang nag-iisang anak namin, gusto naming ipamana sa'yo at sa inyong mag-asawa lahat, pati na ang kumpanya. She said. Pero hindi ko po kayo maintindihan, Mom. Bakit kailangan ko pang maikasal bago ko makuha ang ipapamana niyo sa akin at pati na rin ang kumpanya? Anak, pinagkasunduan ng lolo at dad mo. Pag nag-30 ka, dapat makapag-asawa ka na. At kapag hindi ka pa nag-aasawa, hindi namin papamana sa iyong kumpanya at lahat ng ari-arian natin. Paliwanag pa ng ina sa kanya. Kaya kailangan ko mag-asawa para makuha ang mana ko at pati na rin ang kumpanyang pinaghirapan ko. Wala akong inimik kaya nagpatuloy sa pagsasalita ang aking ina. Anak, alam kong mahalaga sa iyong kumpanya, kaya huwag mong hayaang mawala to sa iyo. Mom said, then lumabas na agad siya ng opisina ko. End of flashback. Oh, ganun pala yun. Tama naman ang mama mo. Sayang kung pababayaan mo na lang na mawala sa iyong kumpanya pinaghirapan ng magulang mo. Tumango lang si Liam kahit nalito pa din sa dapat niyang gawin. 10 PM na pala, pre. Sorry, pre, pero I have to go. Marami pa akong tatapusin na paperworks. He said bago tumayo at nagpaalam sa kanya. Sige, pre, uwi na rin ako. Mag-CR lang ako. Wika ni Liam bago tumayo na rin. Sige, basta bukas natin pag-usapan yung paghanap mo ng fake wife mo. Natatawang sabi ni Chris saka lumakad na papunta sa pinto. Nasa labas na si Liam ng resto bar. Papunta na siya ng kanyang kotse nang may makita siyang isang babae na hinihigit ng isang lalaki. Hindi na sana niya papansinin yun pero biglang sumigaw yung babae na naka-corporate attire ng tulong. Walang ibang nakakarinig maliban sa kanya at sa lalaki nang higit sa kanya. Lumapit ako sa kanila para tanungin kung anong problema. Tapos bigla ulit sumigaw yung babae at sinikmuraan nito. Nagulat naman ako kaya walang ano-ano hinigit ko yung lalaki at sinuntok to sa mukha, pati na rin sa sikmura. Pagkasuntok ko sa kanya, ito naman ay agad na tumba. Pagkatapos ko sa lalaki, tumalikod na ako at pupunta na ako sa kotse ko. Pero biglang may humawak sa braso ko. Kaya napatigil ako at nilingon kung sino ang humawak sa braso ko. Teka lang. Sabi ng babae na naka-corporate attire. What? Seryoso kong tanong. Salamat sa pagligtas sa akin. Wika nito bago ngumiti. At ewan ko lang kung ano ang biglang naramdaman ko kasi para bang huminto yung oras ng sandali sa pagngiti niya. Saglit akong natulala at bumalik ulit sa realidad. Ano bang nangyari sa akin? Sad ko sa sarili bago tuluyan ang lumakad patungong kotse. Gusto ko nang umuwi at matulog dahil bukas haharap ako sa maraming meetings at sa mga aplikante na nag-a-apply sa secretarial position. Sa side ni Amanda. Ay, mag-aalas 10 na. Wala pa rin ako nahanap na trabaho. Sana bukas meron na dahil mag-a-apply ako sa 3 malalaking kumpanya dito sa Pilipinas. Kabilang na dito ang Navarro's Group of Companies na kumbaga top 1 na malaki at mayaman na kumpanya. Sana naman matanggap na ako. Nandito ako ngayon sa waiting shed. Nasa harapan ng isang resto bar. Nag-aantay ako ng taxi kasi yung huli kong pinag-applyan ay 3 building bago itong waiting shed. Makalipas ng 10 minuto, wala pa ring taxi na walang laman ang dumadaan. Kaya naglakad ako sa dulo ng waiting shed at nang may biglang humigit sa braso ko. Hindi ko alam kung bakit niya ako hinigit, basta ang alam ko lang, nasasaktan ako sa pagkakahawak niya sa braso ko. Nagpapumiglas ako pero sadyang malakas siya kaysa sa akin. Kasi hanggang ngayon, nakahawak pa rin siya ng mahigpit sa braso ko. Hanggang may nakita akong lalaki na kakalabas pa lang ng resto bar. Una nakita niya kami pero hindi niya kami pinansin. Sa pag-aakala niya siguro na boyfriend ko tong lalaki humigit sa akin. Kaya walang ano-ano'y sumigaw ako ng napakalakas na, "Tulong!" Nakita ko napalingon sa amin na lalaki at akong lalapitan na kami. Kaya sumigaw ulit ako para binlisan niya ang paglapit pero sa pagsigaw kong yun, bigla akong nasuntok ng lalaki. Grabe, ang sakit nun na.
Kaya natahimik ako at parang napalhod ng konti. At nagulat na lang ako na nabitawan na ako ng lalaki may hawak sa akin at nakahiga na ito sa simento. Wala ka pala eh. Bulong ko at marahan akong tumatayo kahit masakit pa rin ang katawan ko. Nakita ko na lang na si Mr. Pogi na tumulong sa akin, tumalikod na at naglalakad na palayo. Kaya hinabol ko to at salamat na lang talaga at nabutan ko siya. Kaya hinawakan ko to sa braso at sabay sabing, "Teka lang." "What?" sabi niya. "Salamat sa pagligtas sa akin ha." Sabi ko bago ngumiti ng napakagandang ngiti. Saglit siyang natulala at bumalik rin sa realidad bago siya iniwan na. Ay, masungit pala pero salamat pa rin sa kanya. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan, kaya may utang na loob ako sa'yo. Kaya salamat talaga ha. Sigaw ko at hindi na siya lumingon. Pero alam kong narinig niya lahat ng sinabi ko. Sumakay na siya sa kotse niya bago umalis sa lugar na yon. Sakto naman ang pagkaalis ng binata ay may dumaan na taxi. Tsaka pinara ko na to. 11:30 na makauwi ako sa bahay. Nasa gate pa lang ako, sinalubong agad ako ng may-ari ng bahay na nirerentahan ko. "Isang linggo't kalahati na lang at hindi ka pa makabayad ng renta? Humanap ka na ng bahay na malilipatan mo." "Opo, magbabayad naman po ako. Hintay lang po kayo." Sabi ko tsaka pumasok na sa bahay ko. Ay, kailangan ko na talagang magkaroon ng trabaho para mabayaran na ang utang ko. Nagising sa alarm si Liam ng umagang yun. Sakit ng ulo ko. Dahil mag-alas-3 na ng madaling araw ako nakakatulog. Ang dami ko pa kasi tinapos sa paperworks. Tapos ngayon haharap ako sa mga aplikante para interviewin at maging sekretary ko. Tumayo na ako at dumiretso na sa banyo para maligo at makapag-ready papuntang opisina. "Good morning, sir." Bati sa akin ng mga employees ko habang naglalakad ako patungong elevator. Nang makarating na si Liam sa floor kung nasa ng opisina niya, ay tumambad sa kanya mga aplikante. Lahat sila puro babae dahil ayaw niya ng lalaki. "Good morning, sir. Saan po kayo mag-i-interview ng mga aplikante?" Wika ni Janet. She is my temporary secretary. Actually, secretary talaga siya ng dad ko. "Boardroom." Sabi ko tsaka dumiretso na sa boardroom. Time check, 11:30 a.m. 3 oras na akong nag-i-interview, wala pa rin makapasa. "Janet, ilang aplikante na lang natitira?" "Sir, 3 po." "I hope one of them will pass the interview." "Okay, umpisa na natin ulit ang interview." Janet gave to me the profile folder of the first applicant. Napaangat ako ng tingin nang marinig ko may kumatok. "Good morning, sir." Applicant third to the last. "Good morning." Okay, maganda ang aplikanteng ito, pero masyadong maarte. Dahil pinunasan pa ng wipes yung upuan niya, kaya kahit hindi pa kami nag-uumpisa sa interview, sumigaw na ako ng next. Nakita kong nabigla siya pero wala akong pakialam. Nang mapalabas na ni Janet ang maarteng aplikante na yun, binigay na niya sa akin ang profile folder ng second to the last applicant. "Good afternoon, sir." Applicant second to the last. Ano ba tong babaeng to? Ang daming kolorete sa pagmumuka. Dahil para sa akin, hindi presentable ang pagmumukha niya at agad na naman akong sumigaw ng next. Hay, last na applicant na to. Sana makapasa na to. Wika niya sa sarili. "Sir, ito po yung profile folder ng last applicant." Wika ni Janet. Then binigay niya ang folder at lumabas na. Binuksan ko yung folder at nagulat ako sa nakita ko. Amanda Velasco, 25 years old, single. Siya yung babae kagabi. Sabi niya sa sarili. "Good afternoon, sir." Nakayuko ako kaya hindi niya pa ako nakikita. Kaya tumunghay ako. Pero siya din pala nakayuko kaya nag-ehem ako. Kaya agad siyang tumunghay. At as expected, nagulat ang babae nang makita siya. "Take your seat." Sabi ko at doon lang siya nabalik sa realidad pero nakatayo pa rin siya. I said, "Take your seat." Naiinip kong sabi. Sorry po, sir," she said with a panicking tone. "Enough with that. Now let's start the interview." Seryoso na saad pa ni Liam. "First, what do you want me to call you? By your first name or second name, Miss Velasco?" I asked habang nakatingin sa kanya. Sir, just call me by my first name, Amanda," she said with a smile. That smile. Napapatulala talaga ako. "So, what is your work before?" "Secretary of a CEO, sir." Wika ng dalaga at nag-smile ulit. "Hey, be more serious, okay?" Biglang saad ni Liam. Alam ko rin na naguluhan siya. "Oh, okay sir, sorry again," she said. "Okay, last question and we're done.
I paused for a while then looked straight at her eyes. Why should I hire you as my secretary? I asked and still looking straight at her eyes. Ngumiti si Amanda bago sumagot. You should hire me, sir, because... Hindi ko na natapos ng sasabihin ko dahil bigla siyang nagsalita. Okay, you're hired. What? Hindi ko pa nga nasasagot ang tanong niya eh. Sir? Sabi ko na hindi makapaniwala. I said you're hired. You will start tomorrow morning. Wika nito bago tumayo na para makipag-shake hands sa kanya. Tumayo na rin ang dalaga at nakipag-shake hands. Salamat, Mr. Navarro. Wika ng dalaga bago ngumiti ulit. 1 minuto kami nasa ganung posisyon nang biglang mag-ring ang phone. Kaya napabitaw agad kami parehas sa isa't isa. Kinuha naman agad ng binata yung phone na nagre-ring bago in-off. Salamat po, sir. Makakaasa po kayo sa akin. Okay, you may now leave, he said. Nagbow pa ako bago lumakad na papunta sa pintuan. Napahinto ako nang bigla niya akong tinawag. Amanda. Kaya napaharap ako. Diretso siyang nakatingin sa akin. Sir? Pumunta ka na lang kay Janet, may temporary secretary, at kunin mo sa kanyang schedule ko. Uwi ka nito bago umupo ulit sa kanyang swivel chair. Okay sir. Sabi ko bago tuluyan ng lumabas ng opisina niya at tumungo sa kanyang secretary. Naiwan naman na hindi mapakalis si Liam. Kainis. I can't understand myself. Sa tuwing ngingiti siya, napapatigil ang oras ng sandali. Parang slow motion. Kabado yan man pero yun ang nararamdaman ko. I feel she will be a responsible secretary. Wika ng binata sa sarili. Habang si Amanda naman hindi makapaniwala na ang lalaking tumulong sa kanya at ang boss niya ay iisa. Sana lang magawa niya ng maayos ang trabaho niya. Maging maayos kaya ang pagsasama ni na Amanda at Liam sa isang kumpanya?